Hey guys! For today's recipe, magbe-bake tayo ng spinach bread. Sa 200 ml warm water, maglulusaw lang tayo ng 1 tablespoon of sugar. Maglalagay na din ako ng 1 tablespoon of dry yeast. Haluin lang natin to para ma-dissolve yung sugar. At iset aside muna natin to. Proceed tayo sa dough. Kailangan natin ng 3 cups of flour, 1 tablespoon white sugar, and 1/4 teaspoon of salt. I-whisk lang natin to para mag-combine silang lahat. After 3 minutes, ito na yung yeast natin. Active na siya at pwede na natin tong ilagay sa dry ingredients. At dahil wala tayong mixer, gagamit lang ako nitong spatula para haluin. I-mix lang natin to until ma-absorb ng flour yung nilagay natin na wet ingredients. Kapag nakabuo na kayo ng crumb dough, pwede na tayo maglagay ng half teaspoon of cooking oil and continue to mix until mag-combine yung flour. At pwede na tayo mag-start magmasa gamit ang ating mga kamay. And of course, kailangan malinis itong kamay natin bago natin ihawak dito sa dough. Kapag ganyan na, pwede na natin to i-transfer sa kneading mat para hindi sticky itong dough natin. Mag-sprinkle lang tayo ng flour at i-start na natin tong masahe ng 5 to 8 minutes hanggang sa maging smooth at hindi na sticky itong dough natin. Pizza dapat itong gagawin ko pero dahil wala akong pizza pan, kaya gagamit ako ng regular na baking pan. Kapag stable na at hindi na sticky itong dough, ilagay lang natin to sa greased bowl. Lagyan nyo din ng oil yung ibabaw ng dough at i-cover lang natin I-rest natin to ng 1 hour hanggang sa mag-double yung size ng dough. Habang naka-rest yung dough natin, proceed tayo dito sa spinach. I-blanch lang natin to ng 1 minute. After ma-blanch itong spinach, ilulubog lang natin to sa malamig na tubig. Squeeze lang natin ng ganito para matanggal yung mga excess na water. Para din hindi magiging sagi yung cream cheese filling na gagawain natin. Hiwain nyo lang ng pagganito, hindi ko na masyadong niliitan. After mahiwa, iset aside nyo muna yan. Mag-melt lang tayo ng 20 grams of butter dito sa pan. Magigisa tayo dyan ng bawang at sibuyas. Masarap din kapag medyo madami yung sibuyas. Kaya pwede kayong magdagdag. Kapag translucent na yung garlic at onion, pwede na tayo maglagay ng 1 tablespoon of flour. Haluin lang natin to hanggang sa magparang paste yung texture niya. At pwede na tayo dito maglagay ng 1 cup of fresh milk. Kailangan room temperature yung milk na gagamitin nyo. Kapag walang fresh milk, pwede kayong gumamit ng evaporated milk. Stir continuously lang hanggang sa mag-combine yung flour. And pwede na natin i-add yung spinach. While stirring, mag-a-add na ako dito ng 1 tablespoon of sugar and half teaspoon of salt. Yung ganitong measurement ng ingredients para sa akin sakto lang to. Pero kung gusto nyo na medyo sweet yung cream cheese filling nyo, pwede kayong magdagdag pa ng sugar. Nag-add na din pala ako dito ng cream cheese. 180 grams itong ginamit ko. Haluin nyo lang hanggang sa mag-combine yung cream cheese. Kapag ganito na, luto na yan. Set aside muna natin yan para lumamig. After 1 hour, ito na nga yung dough natin. Nag-double na yung size niya. Transfer ulit natin yan sa kneading mat. Maglalagay ulit tayo ng extra flour. Masahin lang natin to ng bahagya at ikakat lang natin to into 2. Kung pizza naman yung gagawin nyo, mas okay kung medyo manipis yung dough. At dahil bread naman nga yung gagawin ko, ayos na sa akin to na ganito kakapal. So gumamit lang ako dito ng rolling pin para ma-flat itong dough. At i-start na natin tong i-form sa shape ng baking pan natin. Naglagay din ako ng oil dito sa baking pan bago ko ilagay itong dough. I-fold natin tong edges ng dough para na din hindi kumalat yung cream cheese filling na ilalagay natin mamaya. Okay lang kahit hindi perfect yung pagkaka-fold nyo. At para nga mabilis din maluluto itong dough natin, maglalagay tayo dyan ng butas gamit itong tinidor. Sige lang, ibuhos mo lang yung gigil mo dyan sis. Kapag tapos nyo nang kulamin yung dough, pwede na kayo maglagay dyan ng oil. Regular cooking oil lang ginamit ko, pero kung nakakaluwag-luwag naman kayo, pwede kayong gumamit ng olive oil. Tapos naglagay na rin pala ako dyan ng cheese. At ito na nga yung cream cheese spinach filling natin, pwede na tayo maglagay dyan. At dahil dinivide ko nga lang sa 2 portion yung dough natin, hinati ko nga lang din sa dalawa itong cream cheese filling kaya medyo madami. I-spread out evenly nyo lang yan at pwede na tayo dyan maglagay ulit ng cheese. At dahil mahilig ako sa cheese, dadamihan natin yung lagay. Para masaya, diba? Nagpainit na din pala ako ng oven. I-bake lang natin to at 180 degrees for 18 to 20 minutes. Habang binibake ko nga ito, pa-subscribe naman dyan. Para naman may ginagawa ka, diba? After 20 minutes, luto na nga itong spinach bread natin. Grabe ang amoy niya guys, nakakagutom. Yung tipong kahit natutulog, mapapabangon talaga. Hindi na nga ako nakapaghintay, kaya kahit mainit pa, hiniwa ko na nga ito. Manhid ka na lang talaga siguro kapag hindi ka pa matakam sa itsura nito. Tingnan mo naman kung gaano ka creamy at cheesy itong spinach bread natin. Kung napapanood mo nga itong video na to, baka ito na yung sign. Para i-level up mo naman yung merienda na ipinapartner mo sa kape. Sa recipe na to, walang magiging tapon kasi napakalambot ng tinapay. That's all for today. I hope you try this recipe.